Noong May 1, 2010, nakatanggap ang pulisya ng tawag mula kay Shannon Gilbert, isang 24 years old na babae. Tumagal ng 23 minutes ang tawag at puno ng sigaw ni Shannon na sinasabing, "They are trying to kill me." Humihingi ng tulong at halatang takot na takot. Si Shannon ay isang Craigslist escort na nagtatrabaho sa Manhattan. Tinawag siya ng isang kliyente sa Oak Beach Association noong gabing iyon. Ngunit tila higit pa sa katawan ni Shannon ang gusto ng kliyenteng ito. Gusto rin nila ang kanyang buhay. Nakatakas si Shannon mula sa bahay bago tumawag at nakakuha pa ng atensyon ng isang matandang lalaki na nakatira sa isla. Habang tumatakbo siya sa baybayin, nakita ng matanda ang takot sa mukha ni Shannon at sinabihan siyang pumasok sa loob ng bahay para maghintay ng tulong. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tumakbo si Shannon at nawala sa dilim. Isang malaking search and rescue effort ang inilunsad ng Suffolk County Police Department para hanapin si Shannon. Ngunit walang bakas na natagpuan, buhay man o patay. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Mary Joy Barosa ng Bahrain, Jeanette Majima ng Japan, Elizabeth Martin ng Alessandra, Italy, Malen Tanaka at Miss P. Ilocana ng Manawag, Pangasinan. Pwede niyo pong ilagay kung nasaan kayo para alam namin kung saan napapanood ang video namin. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Noong December ng parehong taon, muling sinubukan ng mga pulis na hanapin siya at natagpuan nila ang higit pa sa inaasahan nila. Ito ang kwento ng LIS, ang Long Island Serial Killer. Alam ng mga pulis na karamihan sa mga bangkay ay natatagpuan sa gilid ng kalsada. Si Officer John Malia, kasama ang kanyang cadaver dog na si Blue, ay naglakad sa gilid ng Ocean Parkway noong December 11. Nakakuha ng amoy si Blue at dinala si Malia sa isang bulok na sako na ginagamit sa pangangaso na natagpuan sa mga damo at nakabalot sa maluwag na duct tape. Sa loob, natagpuan ni Malia ang isang kalansay ng tao. Akala nila ay natagpuan na nila si Shannon, ngunit laking gulat nila nang malaman na hindi ito si Shannon at hindi rin ang tatlong iba pang bangkay na natagpuan 500 feet ang layo. Hindi alam ng mga residente na ang tahimik na baybayin na kanilang tinitirhan ay isang libingan. Pagsapit ng mid-April, nakahanap ang mga detective ng kabuuang 10 bangkay sa Gilgo Beach at mga kalapit na lugar. Lahat sila ay biktima ng pagpatay. Ang unang 4 na bangkay na tinawag ng mga investigador na Gilgo 4 ay natagpuan sa pagitan ng December 11 at December 13, 2010. Sa pagkakasunod-sunod ng pagkakatagpo, una ay si Melissa Barthelemy, isang 24 years old mula sa Unionport section ng Bronx. Nawala siya noong July 12, 2009. Matagal nang pinapangarap ni Melissa na magbukas ng sarili niyang salon. Ngunit noong panahon ng kanyang pagkawala, nagtatrabaho siya bilang isang escort na nag-a-advertise ng kanyang serbisyo sa Craigslist. Isang linggo matapos siyang mawala, nakatanggap ang kanyang kapatid ng sunod-sunod na nakakatakot na tawag mula sa isang hindi kilalang lalaki. At sinasabing pinatay niya si Melissa at panonoorin niyang mabulok ito. Ang tawag na ito ay natunton sa Madison Square Garden sa Manhattan at Massapequa sa Nassau County. Ngunit hindi nila natukoy kung sino ang tumatawag. Ang pangalawa ay si Maureen Brainerd Barnes, isang 25 years old na escort at ina ng 2 anak mula sa Connecticut. Siya ay huling nakita noong July 9, 2007, sumasakay ng tren mula New London papuntang Grand Central Terminal. Tulad ni Melissa, si Maureen ay kilala sa pag-a-advertise ng kanyang serbisyo sa Craigslist at sinabi sa isang malapit na kaibigan na pupunta siya sa Big Apple upang makipagkita sa isang kliyente. Ang parehong kaibigan ay nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang lalaki na nagsabing nakita niya si Maureen na buhay at maayos sa Queens at sinabihan ng kaibigan na huwag siyang hanapin. Pangatlo ay si Megan Mortimer, isang 22 years old na ina ng isa na nakatira sa Scarborough, Maine, ay nawala noong June 6, 2010 matapos maglagay ng ad para sa kanyang serbisyo sa Craigslist. Sinabi niya sa kanyang kasintahan na
Lalabas siya at tatawag mamaya, ngunit hindi na siya tumawag. Matapos mag-check-in sa isang hotel na 15 miles lamang mula sa Gilgo Beach, hindi na siya muling narinig. Ang pang-apat ay si Amber Costello, isang 27 years old na nakatira sa West Babylon, 10 miles lamang sa hilaga ng Gilgo. Si Amber ay nakikipaglaban sa adiksyon at upang masuportahan ang kanyang bisyo, nagbenta siya ng kanyang katawan sa Craigslist. Sa gabi ng September 2, 2010, isang kliyente ang maraming beses na nakipag-ugnayan sa kanya at nag-alok ng $1,500 para sa isang gabi ng kasiyahan. Pumayag siyang makipagkita at doon niya natagpuan ang kanyang katapusan. Ang Gilgo 4 ay pawang mga batang babae na maliit ang pangangatawan at nagtatrabaho sa parehong trabaho sa Craigslist. Silang lahat ay sinakal at natagpuan na nakabalot sa duct tape at nasa loob ng sako na gawa sa tela. Ayon sa mga investigador, lahat sila ay namatay sa kamay ng iisang tao na tinawag nilang Lisk. Matapos matuklasan ang Gilgo Fork, 6 pang katawan ang natagpuan sa baybayin. Sa pagkakasunod-sunod ng sila ay natagpuan, sila ay sina Jessica Taylor, dating kilala bilang Jane Doe No. 5, isang 20 taong gulang na escort mula Manhattan. Ang kanyang ulo, kamay at ilang bahagi ng braso ay natagpuan sa Gilgo. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa ibabaw ng mga scrap na kahoy sa Mandeville noong 2003. Asian Doe, isang hindi pa nakikilalang biktima na natagpuan sa Gilgo Beach at namatay na sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Ang sanhi ng kamatayan ay malamang na pambubugbog. Bagaman biologically male, ang biktima ay natagpuang nakasuot ng pambabaing damit. Dahil siya lamang ang lalaking biktima, iniisip ng mga awtoridad na maaaring transgender si Asian Doe. Ayon sa forensic experts, siya ay nasa pagitan ng 17 at 23 years old, nawawala ang 4 na ngipin at maaaring may musculoskeletal disorder na nakaapekto sa kanyang paglakad. Valerie Mack, 24 years old, nakilala rin bilang Melissa Taylor, ay nawala sa Philadelphia noong 2000 habang nagtatrabaho bilang isang escort. Sa panahon ng kanyang pagkamatay, si Valerie, na nagmula sa foster care mula sa murang edad, ay may 3 naitalang pagkakasala dahil sa prostitution. Tulad ng marami sa mga biktima, siya ay maliit na may taas na humigit kumulang 5 feet at timbang na mga 100 pounds. Siya ang ina ng isang batang anak at hindi kailanman naiulat na nawawala. Ang mga bahagi ng kanyang labi ay natagpuan sa Manorville noong November 19, 2000, ngunit hindi siya nakilala hanggang 2020. Ang kanyang torso ay natagpuan na nakabalot sa mga garbage bag at itinapon sa kagubatan malapit sa interseksyon ng Halsey Manor Road at Mill Road, sa tabi ng isang hanay ng mga power line at isang kalapit na daanan ng kuryente. Noong April 4, 2011, isang ulo, kanang paa, at mga kamay ang natagpuan na sa simula ay itinuring na pagmamay-ari ng isang hindi kilalang biktima na tinawag na Jane Doe No. 6. Kalaunan ay natukoy na sila ay pagmamay-ari ng parehong hindi pa nakikilalang babae na ang torso ay natagpuan noong 2000. Noong Mayo 28, 2020, inanunsyo ng pulisya na ang mga labi ay nakilala bilang kay Valerie Mack, na huling nakita ng kanyang mga kamag-anak noong spring or summer ng 2000 sa Port Republic, New Jersey. Sa kabila ng kanyang alias na Melissa Taylor, kinumpirma ng mga investigador na walang ugnayang pamilya si Mack kay Jessica Taylor. Ang mga putol na labi ni Valerie Mack at Jessica Taylor ay parehong itinapon sa katulad na paraan at sa parehong bahagi ng Manorville na nagpapahiwatig ng koneksyon. Baby Doe, isang hindi pa nakikilalang 2 taong gulang na natagpuan mga 250 feet mula kay Valerie Mack. Walang nakitang palatandaan ng pinsala sa katawan. Ang biktima ay natukoy na may lahing African American at nakasuot ng gintong hikaw at gintong kwintas. Peaches, isang hindi pa nakikilalang Jane Doe na ang ulo at mga paa at kamay ay natagpuan sa loob ng isang plastic bag malapit sa Jones Beach State Park sa Nassau County. Ang DNA ay nagmatch sa mga bahagi ng katawan na natagpuan sa Hempstead Lake State Park,
14 years na ang nakalipas. Siya ay pinangalanang Peaches dahil sa natatanging tattoo sa kanyang dibdib. Sa kabila ng pagkakakilanlan na ito, walang lumapit upang kilalanin siya. Ang DNA test ay nagkumpirma na si Peaches ang ina ni Baby Doe at pinaghihinalaang si Peaches at Baby Doe ay maaaring may malapit at personal na relasyon sa kanilang killer kaysa sa iba pang mga biktima. Si Karen Vergata, isang 34 years old na babae mula sa Manhattan, ay pinaniniwala ang nagtatrabaho bilang isang sex worker nang siya ay mawala noong 1996. Huling nakita si Vergata noong February 14, 1996 at hindi kailanman naiulat na nawawala. Hindi nakilala sa loob ng 27 years, si Vergata ay kilala sa iba't ibang pangalan bilang Jane Doe No. 7 at Fire Island Jane Doe hanggang sa siya ay nakilala sa pamamagitan ng genetic genealogy noong 2023. Ang mga putol na binti ni Vergata ay natagpuan sa isang garbage bag sa Fire Island noong April 20, 1996. 15 taon ang lumipas, noong April 11, 2011, ang kanyang bungo at ilang ngipin ay natagpuan sa Tobay Beach, ang pangalawang set ng mga skull na natuklasan sa Nassau County sa araw na iyon. Ang mga bahagi ng katawan na ito ay na-link sa pamamagitan ng DNA testing sa mga bahagi na natagpuan sa Fire Island noong 1996. Ipinapalagay na ang mga binti ni Vergata ay inanod sa Fire Island ng tubig matapos na ang kanyang mga bahagi ng katawan ay itinapon sa Long Island. Ang huling 6 na biktima ay madalas na iniuugnay kay Lisk dahil natagpuan sila malapit sa Gilgo 4 at dahil ang mga ito ay mga sex workers din. Gayunpaman, ang paraan ng pagtatapon sa mga kasong ito ay hindi tugma sa method of operation na ginamit ni Lisk. Ang Gilgo 4 ay itinapon sa mga burlap sacks, samantalang ang iba pang 6, maliban kay Baby Doe, ay pinutol-putol, inilagay sa mga trash bags, at ikinalat sa iba't ibang lokasyon. Bukod dito, ang mga pagpatay na ito ay tila mas nauna ng hindi bababa sa 1 dekada kaysa sa Gilgo 4 na nagpapahiwatig na si Lisk ay maaaring nagkaroon ng pahinga mula sa kanyang baluktot na libangan o mayroong maraming killer na nag-ooperate sa parehong lugar. Pinaghihinalaang si Lisk ay maaaring responsable rin sa ilang iba pang pagpatay sa paligid ng Long Island, kabilang ang kay Cherries noong 2007 at Ponyo Rush noong 2008. Kasama rin dito si Shannon Gilbert na ang pagkawala ay nagpasimula ng buong investigasyon. Ang kanyang walang buhay na katawan ay natagpuan sa isang putikan noong December 2011. Ayon sa Suffolk Police, siya ay aksidenteng nalunod at karamihan ay sumasang-ayon na ito ang dahilan kahit na siya ay nagtatrabaho sa parehong trabaho at nawala sa parehong lugar tulad ng Gilgo 4. Si Shannon ay may history ng mental health problem, kabilang ang psychosis at hallucinations. Noong 2016, ang kanyang ina na si Marie ay pinatay ng isa pa niyang anak na babae sa isang psychotic break kung saan inakala niyang si Marie ay si Lisk. Si Sarah, ang kapatid ni Shannon, ay sinaksak si Marie ng daan-daang beses bago siya pinukpok ng fire extinguisher. Si Sarah ay nahatulan ng 25 years hanggang habambuhay na pagkakakulong. Ipinagpalagay na ng mga investigador na noong gabi ng pagkawala ni Shannon, siya ay nagkaroon ng episode at tumakbo sa mga damuhan upang magtago mula sa isang imahinasyong kalaban, ngunit nadapa sa matubig na bahagi at nalunod. Sa kabila ng kanyang aksidenteng pagkamatay, ang pagkawala ni Shannon ay nagresulta sa pagkakatuklas ng 10 tao na tunay na namatay sa kamay ng isang halimaw na ngayon ay nalaman ng buong mundo. Sa kabila ng 12 taon ng investigasyon at daan-daang tips, kaunti lamang ang progreso sa pagkakakilanlan kung sino talaga si Lisk. Malinaw sa mga investigador na si Lisk ay matalino, masinsin at walang awa. Ang pagsakal ay isang personal na paraan ng pagpatay at karaniwang pinipili ng mga killer dahil sa galit o sa pagnanais ng kontrol. Hindi nasiyahan sa progreso ng investigasyon, si Suffolk County District Attorney Raymond Tierney ay bumuo ng bagong task force noong January 2022 upang tuluyang dalhin si Lisk sa hustisya. In-interview nila ang isang mahalagang saksi sa kaso, ang bugaw ni Amber Costello. Ayon sa hindi pa pinangalanang saksi, noong gabi ng September 1,
2010, isang kliyente ang dumating sa apartment ni Amber para sa serbisyo. Ang lalaking ito ay nakipag-ugnayan kay Amber sa pamamagitan ng Craigslist at nagkasundo sila sa presyo para sa gabi. Gayunpaman, ang kliyente ay hindi alam na siya ay papasok sa isang bitag na pinlano ni Amber mismo. Pagdating niya at pagpasok sa apartment ni Amber, agad siyang humingi ng bayad. Matapos matanggap ang pera, isang lalaki na nagpapanggap na galit na kasintahan ni Amber ang pumasok at tinakot ang kliyente, marahil ay humihingi ng dagdag na pera sa proseso. Kinabukasan, muling nakipag-ugnayan ang kliyente kay Amber at inalok siya ng $1,500 upang pumunta sa kanyang bahay upang magkasama sila ng maayos na oras na walang istorbong boyfriend. Pumayag si Amber at naglakbay patungong New York upang makipagkita sa kanya noong September 2 at syempre, hindi na siya muling nakita na buhay. Ayon sa saksi, ang kliyente ay isang malaking puting lalaki na parang higante. Nasa kalagitnaan ng 40s, 6 feet and 4 to 6 feet and 6 inches ang taas. May makapal na buhok at malalaking oval na salamin na parang noong 1970s. Mahalagang tandaan na naalala ng saksi na ang kliyente ay nagmamaneho ng isang berdeng first-generation Chevrolet Avalanche. Nakita niya itong sumakay dito nang umalis mula sa apartment ni Amber. Sa mahalagang impormasyong ito, nagsagawa ang task force ng isang registration search at natukoy ang lahat ng berdeng first-gen Avalanches sa New York at Long Island. Sinuri nila ang pisikal na itsura ng lahat ng may-ari at nakatagpo sila ng isa. Si Rex Heuermann, isang 59 years old na arkitekto, may-ari ng negosyo at ama ng 2 anak na nakatira sa Long Island. Isang malaking lalaki na may makapal na buhok. Siya ay tila tumutugma sa ogrish na paglalarawan na ibinigay ng saksi at nasa kalagitnaan ng 40s noong nawala si Amber. Bukod dito, si Rex ay nagtatrabaho sa Manhattan kung saan ang ilang mga biktima ay nagtungo bago ang kanilang hindi napapanahong kamatayan. Siyempre, ang pagmamay-ari ng isang berdeng Chevy at pagiging malaking tao ay hindi sapat na ebidensya upang arestuhin siya. Kaya't gumawa pa ng malalim na investigasyon ang task force. Nakuha nila ang lahat ng kanilang makakaya tungkol kay Rex Heuermann habang pinapanatili ang kanilang distansya. Malinaw na siya ay isang matalinong tao. Walang duda tungkol doon. Ang lalaki ay nagtagumpay sa Big Apple, nagsimula ng kanyang sariling kumpanya na RH Consultants at may opisina malapit sa Empire State Building, kumikita ng mga kontrata na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, may hindi maikakailang kadiliman tungkol sa lalaki. Ayon sa kanilang nakalap, tila obsessed si Rex sa kanyang posisyon. Ang kanyang workforce, na karamihan ay binubuo ng mga batang magagandang babae, ay naglarawan sa kanya bilang arogante at creepy, na may ilan pang nagsasabing nag-iiwan siya ng mga nakakabahala at hindi angkop na voicemails at love letters. Ayon sa mga kapitbahay, si Rex Heuermann ay madalas na nakikitang nakatitig ng masama habang nagpuputol ng kahoy sa kanyang hardin. Sa kabila ng pamumuhay sa isang masikip na komunidad, lahat ng mga magulang sa lugar ay nagbabala sa kanilang mga anak na lumayo sa bahay ng mga Heuermann. May pagkakataong nagsimulang matakot ang task force na baka alam na ni Heuermann ang tungkol sa kanila. Alam nila na siya ay obsessed na sinusubaybayan ang kanilang progress sa pamamagitan ng internet searches at nag-aalala na baka tumakas siya sa bansa o maghanda para sa isang huling laban. Nagdesisyon silang kumilos, ngunit bago nila gawin yon, kailangan nilang makakuha ng isang huling piraso ng ebidensya upang kumpirmahin na si Heuermann ay si Liz. At sa wakas, si Rex Heuermann ay nahuli dahil sa isang pizza crust. Sa ilalim ng burlap sack na kinalalagyan ni Megan Waterman, natagpuan ng mga forensic investigators ang isang hibla ng buhok na hindi kay Megan. Kung maitutugma ng task force ang DNA ni Heuermann sa buhok na iyon, magkakaroon sila ng sapat na ebidensya upang kasuhan siya. Kaya't isang surveillance team ang naghintay sa labas ng Manhattan workplace ni Heuermann upang makakuha ng sample ng kanyang DNA. Ang pagkakataon ay dumating nang umorder si Heuermann ng pizza sa kanyang opisina
at itinapon ang kahon sa basurahan sa labas. Kinuha ng team ang kahon at sa kanilang kasiyahan, natagpuan nila ang isang pizza crust na iniwan ni Heuermann. Ang crust at isang napkin ay sinuri at noong June 12, lumabas ang resulta. Ang DNA mula sa crust at ang buhok na natagpuan sa burlap sack ay 99.96% match. Noong July 13, si Heuermann ay pinalibutan ng mga detective at inaresto habang palabas ng kanyang opisina sa Manhattan. Siya ay kinasuhan ng pagpatay kina Melissa Barthelemy, Megan Waterman at Amberlynn Costello at malakas na pinaghihinalaang pumatay kay Maureen Brainerd Barnes, ang Gilgo 4. Bagaman wala pang opisyal na anunsyo, si Heuermann ay nananatiling pangunahing suspek sa 6 pang hindi nalulutas na pagpatay sa paligid ng Gilgo. Mahalagang tandaan na ang kasong ito ay patuloy pa rin at lahat ay itinuturing na inosente hanggang mapatunayang nagkasala sa hukuman. Mahalaga ring tandaan na pinapanatili ni Heuermann ang kanyang pagiging inosente at sinasabing wala siyang kinalaman sa mga pagpatay. Ang unang at marahil pinakamahalagang piraso ng ebidensya laban sa kanya ay ang data ng telepono. Nakuha ng mga investigador ang mga record ng isang set ng burner phones na ginamit upang makipag-ugnayan at makipagkita sa Gilgo Water bago sila namatay. Kapansin-pansin na tuwing ang mga burner phones na ito ay nagping sa isang cell tower, ang personal na mobile phone ni Heuermann ay nagping din sa parehong mga tower sa eksaktong parehong oras. Hindi lang ito nangyari ng isang beses o 2 beses. Ang personal na telepono ni Heuermann ay tila nasa eksaktong parehong lokasyon ng bawat burner phone tuwing aktibo ang mga ito. Ngunit sabihin mang hypothetically, ang tunay na killer ay laging nasa tabi ni Heuermann tuwing ginagamit niya ang mga burner phones na ito. Ang personal na telepono ni Heuermann at ang mga burner phones ay nagping din sa eksaktong parehong mga tower tulad ng mga telepono ng kanyang 4 na biktima sa mga gabi na sila ay nawala. Ibig sabihin, sa oras na nawala ang bawat babae, ang mga device ni Heuermann at ng mga biktima ay magkakasabay at magkakasamang naglalakbay. Ang surveillance footage mula sa isang electronic store malapit sa kanyang opisina ay nagpapakita pa kay Rex Heuermann na bumibili ng isa sa mga burner phones. Lahat ng mga tawag at mensahe mula sa mga burner phones na ito ay nagmula sa loob ng quarter-mile radius ng opisina ni Heuermann tuwing lunch breaks at pagkatapos ng oras ng trabaho. At kung hindi pa sapat ang lahat ng iyon na ang mga burner phones ay pag-aari ni Heuermann, ito pa. Gumamit si Heuermann ng peking profile sa Tinder upang makipag-ugnayan sa maraming babae sa Manhattan area. Nag-register siya ng account sa ilalim ng pangalang Andrew Roberts gamit ang isa sa kanyang personal na email addresses. Sa pamamagitan ng profile na iyon, nagpadala siya ng mga selfies sa kanyang mga matches, mga selfies na kinunan at ipinadala mula sa parehong burner phones na ginamit upang makipag-ugnayan sa Gilgo 4. Si Heuermann ay malinaw na isang matalinong tao na kayang magtatag ng sariling kumpanya. Ngunit sa parehong oras ay hindi niya naisip na hindi dapat magpadala ng selfies mula sa mga anonymous burner devices. Ang pangalawang mahalagang piraso ng ebidensya laban kay Rex Heuermann ay ang nabanggit na DNA. Tulad ng nabanggit, isang hibla ng buhok na natagpuan sa katawan ni Megan Waterman ay sinuri at ang mga forensic experts ay nagsabing may 99.96% na match kay Rex Heuermann. Maaari nating ituring ito bilang isang malaking pagkakakilanlan, ngunit may 0.04% na margin of error. Posible rin na nagkabanggaan lamang sila ni Megan sa araw ng pagpatay, bagaman malabong mangyari. Ngunit kung ganoon nga, bakit natagpuan ang buhok ng kanyang asawa sa 3 sa mga katawan? Tama, ang buhok ng asawa ni Rex Heuermann ay natagpuan sa mga katawan ni Melissa Barthelemy, Megan Waterman at Amber Costello. Upang maging malinaw, hindi ito nangangahulugang kasangkot ang kanyang asawa sa anumang paraan. Si Mrs. Heuermann ay nasa labas ng estado o sa ibang bansa tuwing nagaganap ang mga pagpatay, at ang malaking break sa kaso ni Lisk ay isang malaking sorpresa sa kanya na nagpaguho sa kanyang mundo. Dahil dito, siya ay nag-file na ng diborsyo. Ngunit ang presensya ng kanyang buhok sa 3 biktima
ay nagpapalakas sa kaso ng prosecutor laban sa kanyang asawa, na nagpapahiwatig na maaaring iniwan ni Rex ang buhok ng kanyang asawa bilang isang calling card o simpleng nadikit ang mga buhok sa kanyang damit habang isinasagawa ang kanyang mga baluktot na pantasya. Ang pangatlong mahalagang piraso ng ebidensya laban kay Rex Heuermann ay ang kanyang nakaraang search history. Ipinapakita na sa loob ng 14 months bago siya naaresto, gumawa siya ng 200 hiwalay na pag-search sa internet na may kaugnayan sa investigasyon ng LISC. Kasama sa mga paghahanap na ito, ang mga bagay tulad ng "Why hasn't the Long Island serial killer been caught?" at "Why could law enforcement not trace the calls made by LISC?" Nagbasa siya tungkol sa mga particular na opisyal na nagtatrabaho sa kanyang kaso at madalas na nakikinig sa mga podcast at nanonood ng mga dokumentaryo at YouTube videos tungkol kay LISC. Siya rin ay masigasig na naghahanap ng impormasyon tungkol sa mga biktima at malinaw na sinusubukan na hanapin at makipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya. Bukod dito, natagpuan ng mga investigador ang daan-daang pag-search para sa mga nilalaman na masyadong baluktot. Upang ilarawan dito, marami sa mga ito ay may kinalaman sa mga biktima. Bagaman siya ay kasalukuyang kinasuhan lamang para sa 4 na pagpatay, mahalagang tandaan na si Heuermann ay nag-search din ng term na Asian male twink. Ito ang tanging kakaiba na hindi tumutugma sa karaniwang pattern ng mga pagse-search na ginawa ni Heuermann, at dahil ang katawan ng isang biologically male Asian doe ay natagpuan malapit sa Gilgo 4, sa isip ng marami, hindi ito nagkataon lamang. Idagdag pa na ang sinturon na ginamit upang itali si Maureen Brainard Barnes ay may mga initial na HM. Naniniwala na ngayon ang mga investigador na dapat itong basahin ng pabaliktad, WH, ang mga initial ng lolo ni Rex Heuermann na si William. Mula nang siya ay maaresto, nagsagawa ang mga awtoridad ng masusing pagsisiyasat sa buong tahanan ni Heuermann sa Long Island. Sa basement, natagpuan nila ang isang soundproof na silid kung saan sinasabing pinatay ang hindi bababa sa isa sa mga biktima. Ang sinasabing killing room na ito ay isang vault na may heavy-duty safe door at mga pader na gawa sa konkreto na 2 hanggang 3 talampakan ng kapal. Ayon sa mga ulat, nakumpiska rin ng mga opisyal ang ilang mga interesting mula sa bahay, kabilang ang isang life-size na manika ng bata na nakalagay sa loob ng salamin, isang malaking portrait ng isang babaeng may kapansanan, at higit sa 200 baril na ginagamit ni Heuermann para sa pangangaso. Sa kasamaang palad, ang ari-arian ng pamilya Heuermann ay naging isang morbid tourist attraction na dinarayo ng daan-daang tao upang kumuha ng mga litrato at magtanong. Ito ay nagdulot ng isang surreal waking horror show sa buhay ni Mrs. Heuermann at ng kanyang 2 anak na nasa hustong gulang. Sila ay patuloy na tinatanggap ang baluktot na double life ng kanilang asawa at ama. Sa panlabas, siya ay isang matagumpay na multimilyonaryong may pamilya na namumuhay ng uri ng buhay na pinapangarap ng karamihan. Ngunit sa ilalim ng kanyang profesional na anyo, ang ebidensya ay nagpapahiwatig na siya ay isang cold-blooded killer. Isang tao na maaaring pumatay at pagkatapos ay bumalik sa trabaho kinabukasan na parang walang nangyari. Isang lalaki na regular na bumibisita sa mga sex workers at ginawa ito ng daan-daang beses bago, habang at pagkatapos ng rampage ni LISC hanggang sa huli. Patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa kanila at nagpaplano ng mga pagkikita na nagbubunga ng tanong. Kung siya ay bumisita sa marami sa mga sex worker na ito, bakit pinili niyang wakasan ang buhay ng mga particular na individual na ito? Dahil sila ay lahat maliit at payat, maaaring tumugma sila sa kanyang panlasa. Gayunpaman, maaari ring ang mga manggagawang ito ay niloko siya sa isang paraan, katulad ng ginawa ni Amber nang ilatag niya ang kanyang extortion trap. Sa ngayon, wala nang natagpuang ebidensya na nagpatuloy si LISC sa kanyang maitim na hobby simula nang matagpuan ang mga bahagi ng katawan ng Gilgo 4. Madalas na iniisip na ang mga serial killer ay walang kontrol sa sarili at hindi kailanman tunay na makakapagbigay ng kanilang baluktot na mga gawain, ngunit hindi iyon ang katotohanan. Mukhang may sapat na kontrol sa sarili si Rex upang itakda ang kanyang mga pagpatay kapag wala ang kanyang asawa sa bayan, kaya malamang na mayroon siyang sapat na lakas ng loob upang tuluyang tumigil
lalo na nang mabunyag ang kanyang mga gawain. Kahit na nakaiwas siya sa pagkakahuli sa loob ng mahabang panahon, hindi niya kayang takasan ang kanyang nakaraan magpakailanman. Ang katotohanang ang paghahanap kay Shannan Gilbert ay nagdala sa pagkakahuli kay Rex, ay tila tadhana na ang gumawa ng paraan na mabunyag ang kanyang gawain. Kung hindi sana tinawag si Shannan sa Oak Beach ng gabing iyon, kung hindi siya nagkaroon ng kanyang episode at nawala, sino ang makakaalam kung gaano katagal pa maghahasik ng lagim si Lisk? Si Rex Heuermann, na ngayon ay 60 years old na, ay nahaharap sa mga kasong multiple murder sa pagpatay sa 6 na babae mula 1990s hanggang 2011. Kabilang dito ang Gilgo 4, sina Maureen Brainerd Barnes, Melissa Bartholomew, Megan Waterman, at Amber Lynn Costell. Noong June 2024, nadagdagan ang mga kaso para kina Jessica Taylor at Sandra Costilla. Inaasahang haharap si Heuermann sa harap ni New York Supreme Court Justice Timothy Mazzei sa October 16, 2024.